Mga sangkay, alam nyo ba na mayroon po ngayong mind conditioning sa mga Pilipino papunta po sa isang malaking digmaan at tila baga mga sangkay, sinasanay na po ang ating isipan na mayroon pong papalapit na digmaan laban po sa China. At itong mind conditioning ngayon ay kumakalat po sa Pilipinas. So, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay ngayon na nanunood bago tayo mag-umpisa at alamin itong mind conditioning ngayon mga sangkay sa mga Pilipino para po sa paghahanda na sa digmaan. I-subscribe po muna ninyo mga sangkay itong aking isang YouTube channel, no? Ito mismo. Itong pinapanoorin nyo, mayroon po kayong makikitang subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo rin po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, alam nyo na dapat yan. I-follow nyo po yung ating Facebook page. Eto na nga guys, ito yung sinasabi ko. Ngayon kasi, naglipa na mga sangkay itong survey. Na tila baga, mga sangkay, ito po ay nakikita ko as mind conditioning. Bakit? Mga sangkay, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Ito pa. Ito pang isang balitang to mga sangkay. Preparation to ng isang digmaan. Itong mga sangkay, itong balita tungkol dito. Ayun, no? I hope na nagigets po ng lahat, mga sangkay, no? So, unahin po muna natin ito. Nakahandang ipagtanggol ng nakararaming Pilipino ang ating bansa sakaling magkaroon ng kaguluhan laban sa dayuhang bansa. Sa pinakabagong tugon ng masa survey na isinagawa Okta survey ito mga sangkay ha. Ng Okta Research mula December 10 hanggang 14 ng 2023. Tinanong ang 1,200 tao kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban, handa ka bang lumaban para sa iyong bansa? 77% ng mga nakatatanggap 77% ng Pinoy na sumagot na handa nilang ipagtanggol ang bansa. Pinakamalaking porsyento sa Mindanao na nakakuha ng 84%. Nasa 76% naman sa National Capital Region at pinakamababa sa Visayas na 62%. Pinakamataas na porsyento naman sa mga rehiyon ang Davao Region at Caraga na may 96%, sinundan ng 95% ng Sorsogon. Pinakamababa sa Central Visayas na 52% at Bicol Region na 54%. Samantala, ayon naman kay Professor Renato De Castro, International Studies Expert mula sa De La Salle University, tungkulin ng bawat Pilipino na ipagtanggol ang ating bansa. The country is not the sole prerogative of the Armed Forces of the Philippines, nor the defensive establishment, nor even the government. It is a responsibility of every Filipino citizen. Yeah, they have to basically take that responsibility of being able to defend their own islands. Kamakailan hinikayat ng Armed Forces of the Philippines ang mga mamamayan sa Batanes na maging Army Reservists. Ang Batanes ang pinakadulong probinsya sa hilaga ng bansa. Okay. So ito na, mapaliwanag po natin. Bakit ko nasabing mind conditioning ito sa isang papalapit na digmaan? Alam nyo kasi, bago mag-eleksyon, okay? Bago mag-eleksyon, may mga tinatawag na mga mind conditioning survey. May mga tao, mga sangkay na nagbabayad sa isang survey na kunwari, siya yung malakas. Tapos mamamain condition yung maraming tao, no? Masasana yung utak nila na mukhang malakas nga ang taong to. So, suportahan na lang. Ganun po yung mind conditioning. Pagdating po sa eleksyon, malaki ang chance ng taong yun na manalo. Hindi naman lahat mga sangkay, pero karamihan, no? O mayroon po talaga. Tinatawag po ito na mind conditioning pagdating sa politika. So ngayon mga sangkay, tila. Okay, ito ay opinion ko at pag-aanalisa. Na tila baga itong mind conditioning ay ginagawa para nang sa ganun, yung mga Pilipino kung puputok man ang digmaang napakadelikado laban po sa China, hindi na po magugulat ang mga Pilipino.
Nagigets nyo ba ako mga sangkay? Hindi na po magugulat. Halimbawa, biglang dumating yung mga fighter jets ng China. Hindi na po magugulat kasi na mind condition na may paparating na digmaan. Okay? Ayan, mga sangkay, 70%. I don't know kung gaano katotoo yan. Kasi ang naalala ko mga sangkay, nung pumutok po yung digmaan, okay, nung pumutok po yung digmaan ng Russia at Ukraine, bago po yun mag-eleksyon ng Pilipinas. Marami po ang natakot dyan. Lalong-lalo na nung marami na po yung mga sangkay. Nadadali sa digmaan na yun. Bigla pong kinabahan sila na baka mangyari rin sa atin dahil sa China na yan. So, hindi ko alam kung gaano katotoo itong 77%. Pero ang tingin ko dito mga sangkay, mind conditioning ito. Para lang sa ganun, pag dumating man ang digmaan, hindi ka na masashock, hindi ka na magugulat, at ready to fight ka na for our country. Okay, isa pang patunay mga sangkay, ito. Palaban ang mga iwataan o residente ng Batanes na sinanay na rin maging reservist ng Philippine Navy. Tungkulin nilang protektahan ang kanilang probinsya laban sa mga dayuhang mananakop sa gitna ng tensyon ng China at Taiwan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa pinakabagong pahayag ng China, iginit itong hindi sila mangingining makipagyera para labanan ang kagustuhang humiwalay sa kanila ng Taiwan. Kasabay niyan, gusto rin ng China na maging normal ang military drills nila sa Taiwan. Babala naman ng Taiwan, huwag magtangka ang China na manakop. Ang umiinit na sigalot na yan, makaka-apekto rin sa Batanes. Isa pa namang sikat na tourist attraction ng Batanes. Pero ngayon, ay posible itong madamay sa tensyon ng China at Taiwan. Bilang katapat lang ng Taiwan ang Batanes. Tignan nyo kung gaano kalapit mga sangkay, oh. Ayan lang, oh. Kapag nagkaroon talaga ng dyan, itong Batanes, madadamay po talaga. Oh, hindi lang Batanes, kasama po dyan yung buong Pilipinas. Malaking papel ang gagampanan ng probinsya sakaling magkagyera nga. Ayon kay Batanes Governor Marilo Cayco, nakikipag-ugnayan na sila sa gobyerno at militar para sa mga gagawing aksyon sakaling dumating ang worst case scenario. Kabilang sa mga plano ay ang pagtatayo ng panibagong port o daungan na posibleng ponduhan ng Amerika. Makatutulong ito sakaling kailanganing ilikas ang nasa 600 OFW sa Taiwan. Bukod dyan, mahigit 100 ibatan o residente ng Batanes ay ganap ng reservist ng Philippine Navy. Sumailan din sila sa isang buwang malasundalong pagsasanay. The strength of the Philippine Navy is to be able to ensure that we could extend our operational reach all the way up to the EEZ. By having a strong reserve force here in Batanes, this would allow the regular Navy to extend further. So, mga sangkay, itong sinasabi natin dito na isa po sa mind conditioning. Ngayon pinapakita nila na marami na po ang nai-involved bilang isang reservist, no, ng militar. Tapos mayroon pong pa-survey. So sa tingin ko lang, mga sangga, isa po itong mind conditioning. Para wala nang gulat na mangyayari. Kung in case puputok ang digmaan, sa ayaw man natin at sa gusto, at least ready po yung isipan po natin. Hindi na po tayo masashock kung mangyayari yan, mga sangkay. Pero ito na nga, 100 daw pong mga taga-Batanes. Nag-training na para maging reservist ng militar natin. Kasi nagbabantaan na po yung China laban po sa Taiwan. Biruin mo, sinabi na po ng China na hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang kanilang puwersa kung itong Taiwan ipagpipilitan ng kanilang paghihiwalay. Ganyan po, lupit itong China. Kaya naman, possible po talaga madamay tayo. Pero kahit reservist na, hindi agarang maiisuhan ng armas sa mga ibatan. Bibigyan lang sila nito sakaling kailanganin. Kabilang sa mga reservist ay ang mismong gobernador ng Batanes. Ayun, no? Pero alam nyo mga sangkay, kailangan din po talaga natin ito. Yung ipagtanggol yung ating bansa sa mga mananakop. Pero hindi ko alam mga sangkay kung kakayanin pa ba natin yun. Kasi ilang nuclear lang ba tayo mga sangkay? Kaliit-liit lang ng Pilipinas. No? Sana hindi mangyari talaga. Kailangan din namin talaga yun dahil kami pag may ma-assign dito, iilan lang na
Marines, ilan lang na Navy, ilan lang na Coast Guard. Minsan 3, 4, 5, yun ganun lang. Ay paano kami makakaroon ng security or depensa kung ganun lang? Meron ding reservist na isang guro at isang housewife. Yung pagiging reservist o pagiging sundalo, hindi ho nasusukat sa laki ng tao, sa talino, o kahit ano pa man yan. Nasusukat po yun sa tibay ng loob, lakas ng loob, at buo ang paniniwala. Mismo. Buo ng aming loob na kung sakaling lulusog sa islang ito, handa kaming ipaglaban ng Yan yung Pilipino, mga sangkay. at mamatay. Ang hakbang na yan suportado ng Batanes LGU. Hindi naman direktang tinukoy ng AFP ang sitwasyon sa Taiwan bilang dahilan kung bakit sila nagre-recruit ng mga reservists. Sa gitna ng namumuong tensyon sa paligid ng probinsya, patuloy na hihikayatin ng militar ang mga taga-Batanes na sumali sa reserve force. Ito ay upang masiguro na sa oras ng pangangailangan, may mga taong titindig para depensahan ang kanilang bayan. Okay, so ayan mga sangkay, no? Ito ay tingin ko mind conditioning, especially itong pa-survey. Bakit naman may pa-survey? Pero kayo mga sangkay, tatanungin ko kayo ba ay handa makipaglaban? Just in case magpalipad na ng mga nuclear ang China. Handa ba tayong lahat na gawin ang lahat para sa ating bansa? Grabe, no? I-comment ko po sa ibaba ang inyong mga opinion, mga sangkay. And now, guys, mayroon po ako isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo tungkol sa mga nangyayari sa ating mundo na nakasulat po sa Biblia. Magaganda po yung topic natin dito. Kaya naman, i-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. At makikita rin po yan, mga sangkay, sa screen ngayon, okay? So, ayun, ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.